Nakalimutan mo ba ang iyong pag-ibig number? Ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano malalaman ang pag-ibig number natin kung sakaling nakalimutan ito. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang virtual pag-ibig. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin tong virtual pag-ibig account. Ito po yung www.pag-ibigfundservices.com. At may makikita po tayong ganito, i-click lang po natin tong box katabi ng I have read about the data privacy statement para machikan. At kung okay na at nabasa nyo na, i-click nyo po ang proceed. After that, mapupunta na tayo dito sa virtual pag-ibig account. At dahil sa gusto nating ma-recover yung pag-ibig number natin kasi nakalimutan natin, so ang i-click natin dito sa baba guys, ito, hi, click here to chat with us. Ito po. Yan, i-click po natin to. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa lingkod pag-ibig. So dahil gusto nating malaman yung pag-ibig number natin, so hindi na natin lalagyan yan ng MID number, itong MID. Hindi na po natin yan fill upan. So ang fill upan natin is yung first name, middle name, at last name. Make sure po tama yung pagkakalagay ng first name, middle name, at last name ninyo, yung hindi po nagkakabaliktad para hindi po magkakaproblema. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung email address ninyo at yung contact number. Make sure po tama at active yung email address at contact number na ilalagay ninyo. At dito naman sa baba, may makikita po kayong where is your location. So i-click po natin tong choose the list para makapili po tayo kung saang location. So dito pumili lang po kayo kung taga Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, or international. So kayo na bahala kung pumili kung nasaan kayo. So sa akin Mindanao yung pinili ko. At may makikita na po kayong ganito. So dito i-click nyo po tong choose from. So pumili kayo kung saang province kayo nabibilong. So sa akin, kagaya sa akin, Davao del Norte or Compostela Valley, kayo nang bahala guys kung saang province kayo nabibilong. At pagkatapos dito naman tayo sa baba, may makikita po kayong how did you find our chat service. So i-click nyo po tong choose from the list. So dito pumili lang po kayo kung through website ba or through virtual pag-ibig. So sa akin ang pinili ko is through virtual pag-ibig. After that, mapupunta na tayo dito sa baba at may tanong, what is your concern? So i-click po natin tong choose from the list. So marami po kayong pagpipilian dito, short-term loan, member savings, housing loan, consolidation of record, loyalty card, claims, cash card, others, virtual pag-ibig, payments posting. So ang gusto nating malaman ngayon is yung pag-ibig number natin. So i-click po natin tong member ID number. So ito po yung i-click natin dahil gusto nating malaman kung ano yung pag-ibig ID number natin. So i-click natin ang member ID number. At kung okay na at na-double check nyo na lahat at tama naman yung nilagay ninyo, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos maglo-loading yan ng kaunti, and then may makikita na po kayong ganito. So dito may mga tanong po kayo na makikita, what is the membership registration with Pag-ibig Fund, where I can get my pag-ibig number. So kapag ganyan po yung nakikita ninyo, scroll down nyo na lang po ng i-scroll down hanggang sa makita ninyo tong does this answer your question? So pag ganito yung nakikita nyo guys, i-click nyo po yung no, I need more information please. At pagkatapos may makikita naman tayong ganito, how can I trace or check my pag-ibig number? Tapos paano daw ma-recover yung pag-ibig number? So punta lang tayo dito sa baba ulit guys, then hanapin natin tong no, I need more information please para makaproceed po tayo. At pagkatapos mapupunta na po tayo dito sa pag-ibig mid verification. So dito kung ano yung mga blanco, kailangan yung fill upan, ilagay nyo po lahat. So kagaya niyan kung nakikita ninyo, nandyan na po yung first name, middle name at last name ko kasi nag-fill up na tayo kanina. So dito kung may name extension kayo guys, ilagay nyo po kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan. Ilagay nyo po dito sa name extension. Pero pag wala, wag nyo na pong galawin yan.
At dito naman sa baba guys, automatic na pong malalagay yung email address ninyo kasi naglagay na po kayo ng email address kanina. So ang kailangan yung fill upan dito is yung birth date. So click nyo po itong box katabi ng birth date. So dito piliin nyo na lang po kung ano yung araw ng kapanganakan ninyo. At kung nakapili na kayo at okay na lahat, i-click nyo ang set. At dito naman sa baba, maglalagay po tayo ng birthplace. Kung saan po kayong lugar pinanganak, ilagay nyo po dito. After that, mapupunta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So take note po, mother's maiden name yung ilalagay ninyo. So pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So make sure po tama yung pagkakalagay, first name, middle name ng mama ninyo nung dalaga pa at last name ng mama ninyo nung dalaga pa. Dapat po hindi magkakabaliktad para lumabas po yung pag-ibig number ninyo mamaya. At dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng registration tracking number. So ang registration tracking number guys, makikita nyo po to nung kumuha kayo ng pag-ibig number. So yung may resibo doon, yung may makikita kayong tracking number doon, yun po yung ilalagay ninyo dito. Pero wag po kayong mag-alala kung hindi nyo na po natatandaan yung registration tracking number ninyo or hindi nyo na talaga maalala, pwede po kayong maglagay ng NA dyan, not applicable. Kasi makikita nyo pa rin yung pag-ibig number ninyo. So kagaya po nito, registration tracking number, ang nilagay ko NA kasi hindi ko na po siya matandaan or nakalimutan ko na talaga yung registration tracking number. Kaya nilagay ko NA. Not applicable. At next, punta naman tayo dito sa previous or current employer. Kung employed kayo guys, ilagay nyo po dito. Pero kung hindi kayo employed, pwedeng ilagay nyo NA. Not applicable pa rin. Basta kung may previous employer kayo or current employer, pwede nyo pong ilagay dyan. Pero pag wala talaga, ilagay nyo po NA. Not applicable. So kagaya po sa akin, may previous employer ako pero hindi ko na matandaan. So nilagay ko pa rin NA or not applicable. Basta kung may employer kayo guys, ilagay nyo po yung current employer ninyo. At kung okay naman lahat at double check na ninyo at tama naman lahat yung mga spelling at hindi naman nagkakabaliktad yung pagkakalagay, i-click nyo na po itong box katabi ng I am not a robot. At pagkatapos nyan, may makikita po kayo dito sa baba na find my mid number or pag-ibig number. So i-click nyo po tong find my mid number. After that, may makikita po kayong ganito sa baba. Your pag-ibig membership ID number is, so ito na po yung pag-ibig number ninyo, itong nandito sa baba. So pwede nyo na pong i-screenshot yan or ilista nyo po para hindi nyo na po makalimutan.